Geneva, ano na naman bang ginawa mo? Bakit sinagot-sagot mo si Miss Avila? Professor natin yon. Ayan tuloy, ipinatatawag niyo yung parents mo. Sigurado mapapagalitan ka. Ay naku, Joanna, huwag kang OA. Walang magagalit sa akin kasi alam mo namang walang pakialam sa amin ni Aldrin ng mga magulang namin. Ang concern lang nila, yung mga trabaho nila at yung madalas nilang pag-aaway. Paano yan? Hindi mo nasasabihin sa parents mo na gusto silang kausapin ng guidance counselor? Kapag hindi mo sinabi, ibabagsak ka ni Miss Avila sa subject natin. Joanna, kahit sabihin ko pa sa parents ko, hindi makikinig sa akin ng mga yun. Siguro kakausapin ko na lang si ma'am at hihingi ng tawad. Rereguluhan ko na lang siya ng bag para quits na kami. Ay naku, be. Iba talaga yung utak mo, ha, Geneva? Nakakaloka ka na. Ewan ko ba kung bakit naging kaibigan kita eh. Baliw ako at baliw ka rin. Yun. Yan ang dahilan kung bakit tayo nag-click. Oh, tara na nga sa kantin. Idaan na lang natin sa kain yung problema. Sige. Ay, teka nga muna. Hindi ba si Aldrin yon? Kailan ba siya nagkaroon ng mga kaibigan? Hoy, Geneva, baka napagtitripan na yung kapatid mo ha, hindi mo alam. Fourth year yung mga kasama niya ha. Malaki na si Aldrin. Ayoko namang pakialaman ng mga ginagawa niya sa school. Kung may problema, magsasabi yun. Hayaan na natin siya. Halika na, kumain na tayo. Uy, Aldrin! Nasaan yung pinangako mo pera noong nakaraang araw? Sabi mo ngayon mo yung bibigay. Carlo, kasi... Anong Carlo? Carlo daw, gago. Tawagin mo kaming boss. Oo nga! Tsaka, ano yung sinasabi mo? Ang dami mo pang satsat. Ibigay mo na yung kailangan namin dahil kung hindi, masasaktan ka na naman. Mga boss, pasensya na kayo. Hindi ako nakahingi sa daddy ko. Kung gusto nyo, ito na lang baon ko ngayon. O kung anong gusto nyo, basta huwag nyo lang ako sasaktan. Talo na ang ate ko. Teka, ito lang ang pera mo. Konti lang to. Siguro dapat mo na rin isama tong cellphone mo. Akin yan, akin yan. Akin yung cellphone mo. Pero... Anong pero? Kasi... Hindi! Sabi na huwag ka madamot sa amin eh. Oh, kita mo? Yan ang napapala mo, lagot ka kay Damulag. Sa susunod, hindi lang kita sisikmurahan. Kita mo? Pati yung ate mo, tatamaan sa amin. Naintindihan mo? Mulo ko. Tandaan mo, wala akong pagsasabihan ng tungkol dito. At bukas, ibigay mo sa akin yung kulang sa bigay mo ngayon. Kung hindi, patay ka sa amin. Talagang patay ka. Kala mo ha, pag di ka sumunod sa amin, malilintikan ka talaga. Pati yung kagaguhan mo paggamit ng kodigo, kaya ka nagtatap sa klase, malalaman lahat yun. Kala mo ha? Ano? Ha? Ano? Gusto mo, Aldrin? Ha? Hindi, Batukan din kita eh. Gusto mo? pakiusap, huwag niyong gawin yun. Hindi ako magsusumbong kahit kanina. Talaga hindi ka pwede magsumbong. Dahil lulumpuin ka sa bugbong nito si Damulag. Kala mo dyan. Oh, pare, mauna na ako ha. Google Pic, susuntok. Ano? Ito ba? Walang bagay sa'yo, basura ka. Kita mo? Ang laki ng pasa ko sa mukha dahil sa sapak ni Carlo. Kinuha na nga nila yung allowance at cellphone ko. Nakatikim pa ako ng suntok at sipa. Anong gagawin ko? Alam nilang gumamit ako ng kodigo sa exam. Lalo akong pagtatawanan sa klase pag nalaman nila yun. Magsabi kaya ako kay Ate Geneva. Magpapasama akong mag-report sa school. Ate Geneva, anong nangyari sa'yo? Uminom ka na naman ba ng alak? Lasing ka eh. Siyempre, uminom ng alak. Lasing nga, 'di ba? Ay, naku, ewan ko ba sa'yo. Kung matalino ka talagang tao ka, di mo na dapat tinatanong kung uminom ako. Ano ba yung nasa mukha mo? Pasaba yan, ha? Kapag-away ka ba? Wala to ate. Tumama lang ang mukha ko sa cabinet kanina. Oo, ganun na nga. Mag-iingat ka kasi. Akala mo ba, mag-aalala sa'yo ang mga magulang natin pag nakita nila yan? Hindi, no? Hindi nila mapapansin yan. Ate Geneva, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh.
Si Joanna tumatawag. Sandali lang ha. Joanna, ba't tumawag ka? Gosh, ngayon ba yun? Sige, go! Kukunin ko lang sa kwarto. Teka lang ha. Teka. Oy, Aldrin. Ano na nga yung sasabihin mo? Dalian mo na, busy ako eh. Wala ate. Sige, pumunta ka na sa kwarto mo. Okay lang ako. Sakit ng ulo ko. Kasalanan to ni ma'am kung bakit ako uminom ng alak eh. Ay, nakakainis talaga yung teacher na yun. Ayaw magpasuhol. Gusto niyo talaga kaming magharap sa guidance office. At kapag hindi ako nagsama ng magulang bukas, ibabagsak niya ako at hindi makakagraduate. Ay, nandiyan na sina mami at daddy. Siguro kailangan ko na magsabi sa kanila. Kaysa naman hindi ako makagraduate. Teka nga, pupuntahan ko sila. Ay, nako, Clarita. Tumigil ka nga, pwede. Nagsasawa na ako sa kadadaldal mo eh, ha? Ha? Hanggang dito sa bahay, bunganga ka pa rin ng bunganga eh. Di na ba titigil? Nabibingin na ako sa iyo eh. Ha? My God, Dave! Ako pa ngayon ang gusto mong tumigil? Oo. Bakit? Bakit hindi mo yan sabihin sa sarili mo? Ikaw ang nakikipaglandian sa babaeng yon! Mahiya ka naman! Tama na, huwag ka nang sumigaw. Kita mo, minamalat ka na eh. Ano ba babae na naman ang sinasabi mo? Sobra ka maghinala. Nakakaya kang kasama, wala kang pinipiling lugar eh. Pati sa kasala, nag-iiskandalo ka. Ano ka ba naman, Clarita? Hindi ka na nahiya. Ginawa ko yon dahil hindi ako tanga at hindi ako bulag. Ilang beses na kitang pinatawad. Kung magloloko ka na naman, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Oo, mas mabuti pa nga. Hiwalay na kung hiwalay. Buwisit na buhay to. Dave! Saan ka pupunta? Ay, di... Bumalik ka dito, Dave! Wala, ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay. Ma'am! Ma'am! Ma'am? Geneva, ayoko mag-explain sa'yo ngayon. Pagod ako. Magpapahinga na ako. Alam kong toxic ang araw mo. Kaso, may sasabihin ako importante eh. Kailangan ko kasi na... Ano ka ba? Hindi mo ba ako naiintindihan? Pagod ako! Ayoko muna makinig sa mga sasabihin mo. Sumasakit ang ulo ko at parang sasabog na ito. Huwag mo nang dagdagan pa, please lang! Huwag na! Araw-araw, palaki ng palaki ang problema sa bahay namin. Kagabi lang, narinig ko sina mami at daddy. Maghihiwalay na sila kaya magiging broken family na kami. Nakita ko rin na umiiyak si Ate Geneva. Alam kong malungkot siya sa nangyayari, pero tingin ko may iba siyang problema. Pero paano ko matutulungan si Ate Geneva kung sarili kong trouble hindi ko malusutan? Kaya ngayon, nag-ipit ng sulat ang mga bully na yun sa libro ko. Kailangan kong magdala ng pera sa lugar na sinasabi nila sa akin. Kung hindi, malilintikan ako. Anong gagawin ko? Wala ako sobrang pera. Hindi ako makahingi kay daddy at... Oh, oops. Ay, nako. Aldrin, sorry ha, ikaw pala. Saan ka papunta at nagmamadali ka? Uuwi ka na ba? Sir Chris, Yes, sorry Sir. po. Hindi ko sinasadya. Okay lang. May iniisip lang ako kaya hindi ko po kayo Oo, napansin. mukha nga malalim ang iniisip mo. Teka, itong sulat na to, ano ba to? Ha? Hindi yan? sir, ano po, Hindi, akin po yan. Teka, Wala lang po to. Aldrin, kaninong galing yung sulat na yan, ha? Tinatakot ka na sumulat niyan. Bullying yan. Dapat isumbong kung sino man yan, ha? Halika, pag-usapan natin ang tungkol dyan, okay? Kakausapin ko rin ang ate mo. Hindi yan dapat binabaliwala. Naku, wag na po Sir Chris. Please, huwag nyo na sabihin kay Ate Geneva. Marami na siyang problema. Ayoko nang dagdagan pa yun. At saka, hindi po para sa akin yan. Pero- Pulot ko lang yan. Teka. Sir, sige po, aalis na po ako. Aldrin! Sandali, saan ka pupunta? Aldrin, mag-usap muna tayo, sandali! Aldrin! Okay,
Okay, class, ang anxiety at depression ay mga serious mental health issues na nakaka-apekto sa maraming tao. Ha? Bakit nagkakaroon ito? Okay, listen. Maaring dahil sa genetics, trauma, stress o imbalance sa brain chemicals. Yun ang dahilan. Kaya importante ang awareness at suporta sa mga taong may pinagdadaan ng ganito. Okay? Malinaw? Opo. Good. Carlo, may sasabihin ka? Yes, sir. Nahiya lang po ako pero hindi po ba nakakahawa ang depression at anxiety? Kasi sir, may kilala ako dito sa klase natin. Mukha lang matino pero tingin ko po, siraulo na yun eh. Hindi lang yun, sir. Mukha lang mabait ang taong yun, pero mandaraya sa exam. Class, Andre. Huwag kayong tumawa. Quiet. Hindi natin dapat ginagawang katatawanan ng ganitong topic, okay? Malinaw? Malinaw? Uy, break time na. Tara, umalis na tayo. Tara, dali. Ay, Anthony, hintay ka namin sa dating lugar, ah. Ha? Pag di ka dumating, patay ka talaga sa amin. Magsisisi ka. Anong gagawin ko? Siguradong sasaktan ako ng dalawang yun. Pag hindi naman ako nagpunta, ipapahiya nila ako. Aldrin, okay ka lang ba? Napansin ko parang may binubulong sa'yo sina Carlo at Jack. May problema ba? Ha? Wala po, sir. Sige po, aalis na po ako para mag-lunch. Sigurado kang wala kang problema, ha? Wala po, sir. Okay, sige. Geneva, ano bang ginawa mo kagabi? At hindi ka nakapag-aral. Aba, paano ka gagraduate niyan? Laging bagsak ang exam at quizzes mo. Paano nga ako makakapag-aral sa bahay kung naririnig ko na lang gabi-gabi pag-aaway ng mga magulang ko? Nakakasawa na. Nang isang araw, maghihiwalay na sila. Pero hindi naman nila tinuloy. Tapos, magbabangayan na naman sila. Hindi sila makausap ng matino. Para silang walang mga anak. Pilitin mo silang makausap. Paano ko naman gagawin yun? Wala nga silang oras sa amin eh. Imagine, bibigyan nila kami ng pera pambaon, panggasto sa mga kailangan sa school. Pero hindi nila kami kinakumusta. O anong klase sila magulang? Oo na, gets ko na. Nakaka-frustrate talaga ang ganyang sitwasyon. Kaya ayun no, tignan mo ang kapatid mong si Aldrin. Naglalakad, tulala. Parang ang lalim ng iniisip. Geneva, ikaw ba? Kinukumusta mo ba si Aldrin, ha? Okay lang si Aldrin. Huwag mo siyang problemahin. Ang totoo, habang nag-aaway ang mga magulang namin at nakikisabat ako, nagkukulong lang sa kwarto si Aldrin. Walang pakialam sa nangyayari. Immune na siya sa away ng mga magulang namin. Sigurado ka ba dyan? Tanungin mo rin ang kapatid mo sa nararamdaman niya. Hindi lahat ng nakikita mo ay yun na yun. Yung iba, magaling lang magtago ng mga iniisip at nararamdaman nila. Pero deep inside, nagsisimula na silang malunod sa pinagdadaanan nila. At delikado yun. Aray, ang laki ng pasa sa dibdib ko. Nakatikim talaga ako ng bugbog kina Carlo at Jack dahil wala akong naibigay na pera sa kanila. Mabuti na nga lang at nakatago ang mga pasa ko. Anong gagawin ko? Paano ako makakapagbigay ng pera sa kanila? Hindi ako pwedeng manghingi sa mga magulang ko. Kakasabi ko lang sa kanila na nawala ang cellphone ko kahit ang totoo. Kinuha lang yun ni Carlo sa akin. Kung hindi ko mabibigyan ng pera si na Carlo, siguradong ipapahiya nila ako. Hindi lang sa klase namin, kundi sa buong campus. At makasaktan pa nila si Ate Geneva. Hirap na ako sa mga problema ko. Sumasakit na ang ulo ko. Ano kaya kung mawala na lang ako sa mundo? Teka, yung relo ni Daddy, naiwan niya. Mamahalin ang mga gamit ni Daddy. Siguradong may ibibenta ko ng mahalang relong to. Papalapit na si Daddy. Itatago ko sa bulsa ko yung relo para hindi niya mapansin. Aldrin, ano ginagawa mo dyan? Ha? May hinihintay ka ba? Wala po, Dad. Ganun ba? Sige,
Alis na ako. Kita na lang tayo mamaya, ha? Sige po, Dad. Ingat po kayo. Okay. Sige. Thank you. Bye. See you. Mali itong gagawin ko. Dapat kong ibalik yung relo kay Daddy at magsabi na lang ako ng problema ko. Yun ang dapat kong gawin. Hahabulin ko siya. Dad! Sandali lang. Ha? Uy. Bakit? May ibibigay sana ako at may sasabihin din. Bibigay... sige, ano yun? Dad, kasi... Teka. Sandali, bago mo sabihin yan. Sasagutin ko lang itong tumatawag yung boss ko, ha? Hello, boss? Yes? Kailangan na pala agad yun ngayon? Okay, sige. I'll be there. Bye. Thank you. Dad, kasi po... Hindi. Aldrin, let's talk later, ha? I have to go. Kailangan ko na umalis. May importante ako asikasuhin, ha? Okay? Pero, Dad... Hindi, huwag ka na makulit, Aldrin, ha? Sige na, bye-bye. See you. Thank you. Bye. Kailan ko ba kayo makakausap ni Mami? Kailan niyo ba ako pakikinggan? Kailan, Daddy? Kahit ngayong walang pasok, hindi pa rin mapakali ang isip ko. Paano ko ba sasabihin kina Mami at Daddy na may malaki akong problema sa school? Pag umuwi sila, sobrang gabi na. Pagising ko sa umaga, wala na rin sila. Ay, si Aldrin naman, lagi nakalakang kwarto. Sino kaya yung nagdo-doorbell? Wala naman ako inaasahang bisita. Mapuntahan nga muna. Uy, magandang umaga, Geneva. Pasensya ka na kung nakaistorbo ako ng ganito kaaga, ha? Sir Chris, ano pong ginagawa nyo rito? Ano pong sadya nyo? Actually, may mga itatanong ako tungkol kay Aldrin. Pero hindi siya mismo ang sadya ko, eh. Ikaw sana. O kung nandyan ang mga magulang mo, mas mabuti. Wala po si Aldrin at ang mga magulang ko. Pero pwede niyo po akong kausapin kung ano man ang sadya nyo. Pumasok po kayo, Sir Chris. Dito po tayo sa loob mag-usap. Thank you. Sir Chris, sigurado po ba kayo na si Aldrin ang inaakala niyong may trouble sa school? Sobrang bait po ng kapatid ko. Sigurado akong wala siyang kaaway sa school. Sigurado ka ba talaga? Wala ka bang napapansin na kakaiba kay Aldrin? Baka may nababanggit siya sa'yo na nananakot sa kanya sa school o nananakit? Wala talaga, Sir Chris. Natural lang naman ang kilos niya sa bahay. Tahimik lang kasi talaga si Aldrin kaya mukhang loner. At kung may nambubuli sa kanya, dapat sinabi niya na yun. Pero wala naman siyang sinasabi so far. Kung ganun, wala pala akong dapat alalahanin. Kasi napapansin ko si Aldrin sa klase. Tulala siya at laging malayo ang tingin. Minsan parang may kinatatakutan siya eh. May nakita pa nga akong sulat na dala niya. Dad? Ay. Tama-tama, dumating ka, Dad. Nandito po ang homeroom teacher ni Aldrin, si Sir Chris. May mga gusto lang po siyang itanong sa atin. Good morning po, Mr. Valdez. Ako po si Chris, homeroom teacher po ni Aldrin po. Good morning, Sir Chris. Si Geneva na muna bahala sa'yo, ha? Bumalik lang kasi ako dito sa bahay dahil naiwan ko yung relo ko eh. Babalik din ako agad sa trabaho, ha? Sige, maiwan ko na kayo, okay? Excuse me. Pasensya na ho kayo, Sir Chris. Sobrang busy po talaga ng mga magulang namin. Wala na silang oras na kausapin kami ni Aldrin o kamustahin man lang. Geneva! Geneva, nakita mo ba yung, yung relo ko dun sa kwarto? Hindi mo ba napansin? Wala po, Dad. Hindi naman po ako pumapasok sa kwarto niyo ni Mami. Naku, pambihira naman, oh. Sobrang mahal na relo kong yun, eh. Imposible naman na basta na lang mawala yun dito. Ay, teka, si Aldrin. Nasaan na siya? Baka alam niya kung nasaan ang relo ko. Hindi ko rin po alam, Dad. Siya lang naman na nakakalam ng pinagpapatungan ko nung kagabi. Ay, naku. Tawagan mo siya, pauwiin dito. Huwag ko lang malaman na nasa kanya ang relo ko, ha. Malilintikan talaga siya sa akin. Aldrin, mabuti naman umuwi ka na. Alam mo bang may problema dito sa bahay? Problema? Anong problema, Ate Geneva? Yung relo ni Daddy nawawala. Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang. Sabi niya, ikaw raw ang huling nakakita noon.
kinuha mo ba yung relo niya? Alam na ni Daddy na nawawala ang relo niya. At alam din niyang nakita ko yun. Anong gagawin ko? Siguradong pagagalitan niya ako. Kinuha ko yung relo para ibenta at ibigay yung pera kay na Carlo para hindi na nila ako saktan at takutin. Kaso, naloko ko nung pagbibentahan ko. Aldrin. Hoy, Aldrin, tinatanong kita. Ikaw ba yung kumuha ng relo ni Daddy? Kung ikaw nga, o nasa na yung relo? Ibalik mo na yun ngayon. Ano ka ba? Ate Geneva, kinuha ko yung relo. Pero hindi ko na alam kung nasaan yun. Pinapatingnan ko lang yun sa isang stall sa mall para itanong kung magkano. Tapos ayun na, pumasok yung lalaki sa maliit na room na nasa stall at hindi na siya lumabas. Ano? Kinuha mo nga yung relo at nawala? Aldrin naman, ba't mo ginawa yun? Hindi tayo pinalaking magnanakaw ng mga magulang natin. Ano ka ba? Oo ate, hindi nila tayo pinalaking ganun. Pero kulang na kulang sila sa pagbibigay sa atin ng atensyon at pag-intindi. Mas importante pa ang mga trabaho nila kaysa sa atin. Mga anak nila tayo. Pero mahal ba talaga tayo ni na Mami at Daddy? Aldrin, hindi yun ang issue dito, kundi yung relo ni Daddy. Naiintindihan mo ba? Hindi mo dapat ginawa yun. Ate, pati ikaw, hindi mo ko naiintindihan. Bahala na kayo sa gusto nyong isipin sa akin. Bahala na kayo. Hoy Aldrin! Saan ka pupunta? Bumalik ka nga dito! Bumalik ka sabi dito eh! Hoy! Aldrin, buksan mo pinto. Pag-usapan natin yung katarantaduang ginawa mo. Aldrin, buksan mo pinto! Buksan mo! Dave, ano ka ba? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ako na lang ang kakausap bukas sa anak mo. Tingnan mo nga kung anong oras na. Malilate na tayo sa birthday party ni Mr. Chua. Malaki ang utang na loob natin doon. Kakausapin ko muna ang anak mo bago tayo umalis, Clarita. At pwede ba? Ha? Huwag ka na makialam sa akin. Relo ko ang nawawala eh. Kailangan aminin ng anak mo ang ginawa niya para maitama ang pag-uugali niya. Relo lang ang nawawala. Pero pag nasulot tayo kay Mr. Chua, promotion mo ang malilintikan. Tsaka ano naman ba yung relo na yon, ha? Kung magbigay ka nga sa kabit mo, mas mahal pa doon. O, yan ka na naman eh. Kahit anong topic, pinapasok mo yun eh. Napakawalang kwenta mo talagang babae ka eh. Kung merong walang kwenta sa bahay na ito, ikaw yon. Ay nako Dave, kung ayaw mong umalis, maiwan ka na lang dito. Ako na lang ang aalis! Ay, pambira. Nakakasawa na talagang pamilyang to. Nakakasawa na talaga! Totoo ba yan, Geneva? Si Audrey ang kumuha ng relo ng daddy nyo? Para namang wala sa karakter yon ng bunso mong kapatid. Mabait siya, matalino sa klase, at nagtatap pa nga sa exam. So bakit naman niya yung gagawin? Tinanong mo ba kung anong dahilan niya? Inamin niya sa akin na tinangka niyang ibenta pero scam siya. At kagabi, sinubukan ko rin siyang kausapin after umalis sa mga magulang namin. Pero wala siyang sinabi na kahit ano. Wala siyang sinabing dahilan? Hindi ba siya weird? Baka naman may problemang kapatid mong yon, hindi mo lang nahalata. Mukha namang okay si Aldrin. Nakita ko pa nga siyang tumatawa habang nanonood ng TV. Tsaka wala akong masyadong oras para pagtuunan ng problema ni Aldrin. Kasi yung sarili kong problema, wala akong solusyon. Nako, oo nga. Kasi si ma'am, ayaw ka na niyang tantanan. Ang balita ko nga, alam mo ha, gusto niyang puntahan ng parents mo sa opisina. Alam mo naman si ma'am, pag sinabi niya, ginagawa niya. Ay nako, ano kayang gagawin ko? Kahit walang masyadong pakialam at pagmamahal sa amin ng parents ko, siguradong magagalit sila pag nalaman nilang hindi ako makakagraduate. Paano na to, Joanna? Paano? Mami, please. Pakinggan niyo muna ako. Magpapaliwanag ako, Mami. Anong magpapaliwanag? Sinabi na ng teacher mo ang lahat ng problema mo sa school. Sablay ka na nga sa pag-aaral, sablay ka pa sa pag-uugali. Geneva, ano ka ba naman? Mami. Hindi ka na ba nahiya sa amin ng daddy mo, ha?
Itinataguyod namin kayong magkapatid. Ang mahal ng tuition fee, ang laki ng gastos nyo. Tapos eto pang igaganti nyo sa amin. Hiyang-hiya ako sa teacher mo, alam mo ba yan? Mami, matagal nang mahina ang utak ko sa pag-aaral. Ngayon mo lang ba talaga napansin? Sa bagay, wala naman talaga kayong oras palagi sa aming magkakapatid eh. Sumasagot ka pa sa akin ng ganyan! Totoo naman eh. Basta kayo ni Daddy, nakakapagbigay ng pera, ayos na yun sa inyo. Akala nyo okay kami palagi basta may baon, may pambayad sa school. Kailan nyo ba kami huling kinamusta? O di kaya tinanong kung may problema kami? Hoy, Geneva! Huwag mong isisi sa amin ng daddy mo ang kapalpakan mo sa eskwelahan! Hindi mo alam ang hirap at sakripisyo namin! Hindi nyo rin po alam kung anong hirap at sakripisyo namin ni Aldrin. Oo, mahina ako sa pag-aaral at hindi ako makapasa. Kahinaan ko yun at kailangan ko ng pangunawa at suporta. Kaso kayo eh... Ay ano? Ha? Palagi kaming busy? Kaya sa amin mo isisisi ang lahat, ha? Ganun ba? Kung may pagkukulang ka sa pag-aaral, ikaw ang may kasalanan nun. Tingnan mo nga si Aldrin. Ang tataas ng grades niya. Wala kaming problema sa kanya. Oo na, kasalanan ko na. Ako lang lagi ang mali. Ako ang tanga, ako na yung bobo. At kayo, lagi kayo ni Daddy ang magaling. Kaya hindi ako ihingi ng pasensya sa inyo kung ano man ang naging problema ko sa school. Hindi! Hindi! Geneva! Hindi pa tayo tapos mag-usap? Bumalik ka dito! Geneva! Bumalik ka! Ate, sandali lang ate. Huwag mo ako maati-ati dyan. Umalis ka nga dyan, Aldrin, sa daraanan ko. Umalis ka nga! Anong gagawin ko? Pati si Ate Geneva galit na rin sa akin. Wala na nga akong kakampi sa eskwelahan. Pati sa bahay, wala na rin. Parang sasabog na ang utak ko sa sobrang pag-iisip. Hindi ko na kaya. Mabigat lang ako. Huy, Aldrin. Ano yung dinadrama mo dyan, ha? Para ka nalugi, ah. Ano ba yung para kang... Ano, dala mo na ba yung perang hinihingi namin? Ha? Ha? Ibigay mo na yung hinihingi namin. Dahil kung hindi, siguradong masasaktan ka. At ipagsisigawan pa namin sa buong campus na ikaw si Codigo Boy. Codigo Boy! Yung mataas mong grade. Nakuha mo yun, hindi dahil matalino ka, kundi dahil nangodiko ka. Oo, hindi ka matalino, Aldrin. Matalinaw ka. Malinaw ang mata mo sa paggamit ng kodigo. Ha? Oy, ha? Teka, ba't mo kami nilalampasan, ha? Ba, yumayabang ka na, ha? Para kang yung kaibigan namin si Marlon, ha? Ha? Sino mo pinagmamalaki mo, ha? Ha? Wala ako ibibigay sa inyo. At kung sasaktan nyo ako, bahala na kayo. Wala na akong pakialam. Ah, ganun, ha? Gusto mo masaktan, ha? Sige, eto, bibigay ko sa'yo. Tanggapin mo yung suntok ko. Ha? Eto pa! Pakadala mo dyan? Ha? Sige! Oh. Gawin nyo na yung gusto nyo sa akin. Talaga? Pagsisisihan nyo rin to. Pagsisisihan nyo! Hoy, teka. Tama na yan, ha? Tama na yan. Itigil nyo yan. Tigil nyo. Ay, sir. Si Sir Chris. Nakita tayo. Tara na. Jack, si Batan, dali. Bilis. Hoy, Aldrin. Sige, magsumbong ka. Hindi lang ikaw ang sasamain. Pati ang ate mo. Tandaan mo yan. Hoy! Bumalik kayo rito! Ang bihira. Aldrin, okay ka na ba? Ang dami mong pasasa mo ka, oh. Halika, pumunta tayo sa klinik. Ako ang bahala sa dalawang yon. Ha? Sisiguruhin kong mananagot sila. Okay? Okay lang po ako, sir. Ha? Wala po to. Anong wala? Kitang-kita kung sinasaktan ka ng dalawang yon. Kung isusumbong ko sina Carlo at Jack, siguradong sasabihin nila ang sikreto ko, Sir Chris. At malalaman ng buong class na nandaya ako sa exam. Ako, huwag mo muna intindihin yun. Ang intindi mo yung mukha mo, puro pasa. Kailangan nilang pagbayaran ng ginagawa nila. Baka kasi hindi lang ikaw ang binubuli ng mga yun eh. Hindi maganda at hindi tama ang ginagawa nila. Sir, okay lang po talaga ako. Huwag niyo na po itong isipin. Hindi naman ako nasaktan. Hindi po talaga.
Uwian na pero hindi pa ako makakauwi dahil pinagsabihan ako ni Sir Chris na gusto niya ako makausap. Bakit kaya? Nandito na ako sa classroom nila. Wala na mga estudyante kaya papasok na ako. Hi Sir Chris. Magandang hapon po. Oy. Gusto niyo raw po ako makausap? Yes, Geneva. Yes, salamat at available ka. Sige, maupo ka na muna dyan, ha? May mga sasabihin sana ako tungkol kay Aldrin, eh. Tungkol po kay Aldrin? Ano po yan Sir Chris? Ganito. Biktima ng bullying dito si Aldrin, ha? Ayaw niya magsalita tungkol dito, pero dahil nasaksihan ko yung pambubuli ng dalawa niyang kaklase, hindi na siya nakatanggi. Ano po? Si Aldrin? Pero wala naman siyang sinasabi sa akin, sir. Sino po sa mga kaklase niyang nabubuli sa kanya, sir? Ang sasama naman nila? Oo. Yung nakita ko nambubuli si Carlo at si Jack. Nai-report ko na yung mga ginagawa nila sa office. Sisiguruhin ko na pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila. Ipinapatawag ko na rin yung mga magulang nila. Pati ang mga magulang nyo ni Aldrin kailangan pumunta rin dito sa school. Hindi ko talaga alam na may ganung pinagdaraanan ng kapatid ko, Sir Chris. Oo, kaya nga kita kinausap ngayon, Geneva, para sabihin yon. At ang ilang concern ko pa kay Aldrin, kanina bago siya umuwi, nag-usap kami. Na-assess kong malaki ang kanyang problema. May background ako tungkol sa mental health, kaya naaalarma ako sa sagot kanina ni Aldrin. Tingin ko, nagsasuffer sa depression at anxiety ang kapatid mo. Hindi natin yung pwedeng baliwalain, Geneva. Ano po kayang dapat gawin, sir? Okay, ganito. Ang suggestion ko, i-refer natin siya sa counseling, sa isang professional. Gusto ko sana makausap ang mga magulang nyo tungkol dito. Sir Chris, hindi ko po talaga alam na may pinagdaraanan ganyan ng kapatid ko. Busy kasi lagi sa trabaho ang mga magulang namin. Ako naman, sarili ko lang iniintindi ko. Sige sir, magsasabi ako sa mga magulang namin. Sasabihin ko rin na gusto mo silang makausap. Okay, salamat Geneva. Kailangan mapagtuunan natin ng pansin ang nangyayari sa kapatid mo bago mahuli ang lahat. Aasahan ko ang tulong mo. Sa dami kong iniisip na problema, hindi ko na napansin ang mga nangyayari kay Aldrin. Meron din pala siyang mga personal na problema na siya lang mag-isa ang lumalaban. Kawawa naman ang kapatid ko. Ngayong nakauwi na ako, dapat ko siya makausap agad tungkol dito. Tumigil ka na sa kapraningan mo, Clarita. Hindi tama yung tinatakbo ng utak mo eh. Masyado ka silosa. Wala na sa lugar yung pagsiselos mo. Selosa, ha? Halos nakakandong na sa'yo yung babaeng yan at binigyan mo pa ng mahal na alahas. Tell me, Dave, bakit hindi ako magsiselos at magagalit, ha? Manluloko ka kasi! Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ginagastosan mo yung babae mo samantalang halos palayasin mo yung anak ko nung naiwala niyang relo mo. Napakawala mo kwenta talagang tao! Walang kwenta, ikaw! Selos mong inatupag mo kaysa asukasuin mo yung pamilya mo. Buisit ka! Mas higit ka! Teka, Geneva, ano ibig sabihin nito? Bakit binasa mo yung vase? Mahal yan, nasisira ka na ba? At bakit nakikisali ka dito, Geneva, ha? Umakyat ka nga sa kwarto mo! Oo nga. Tama lang pala na binasag ko ang vase na to. At least natigil saglit ang away niyo at pinansin niyo ako. Kung hindi kayo napapagod sa pag-aaway niyo, kami ni Aldrin pagod na. Alam niyo ba, habang nag-aaway kayo, kung ano-ano ng problema ang pinagdaraanan namin, lalo na si Aldrin. Geneva, ano bang sinasabi mo? Nag-uusap pa kami ng daddy mo. Mamaya na tayo mag-usap, okay? Hindi, Mami. Pakinggan niyo na ako ngayon. Importanteng malaman niyo ang problema ni Aldrin. Kailangan niya ng tulong natin. Kaya please, kausapin niyo naman siya. Please, Mami, please. Mahalaga ako meeting ngayon, ha? Amamin niyo na ang bahalang kumausap sa inyo magkapatid. Tungkulin mo yan bilang nanay, ha? Sige, Clarita, sigasuin mo yan. Meeting? Isa ako, oo. Gabi na may meeting? Meeting. Ako pang lulukohin mo, ha? Sabihin mo, pupunta ka lang sa kabit mo! Sige! Umalis ka! At pag umalis ka, tandaan mo, Dave! Wala ka ng pamilyang babalikan! Wala na! Kahit nakiusap na ako kina Mami at Daddy, nakausapin namin si Aldrin. Ayun, umalis din silang pareho. Ay, ano nga bang magagawa ng isang pasaway na ate na katulad ko? Hindi rin ako sigurado. Bahala na nga.
Gusto ko lang masigurong ayos lang si Aldrin. Kaya pupuntahan ko siya sa kwarto at dadalhin ko na rin siya nitong paborito niyang cake. Ate, ikaw pala. May kailangan ka ba? Wala naman. Actually, dinalahan nga kita ng cake. Pwede mo ba akong papasukin? Kumain tayo. Sige ate, pasok ka. Pasensya ka na. Naglilinis kasi ako ng kwarto. Kaya medyo magulo pa rito. Ayos lang. Ikaw, ayos ka lang ba? Yung pasa mo sa muka, hindi na ba masakit? Don't worry. Alam ko na. At hayaan mo. Tutulungan kita maging ayos ang lahat. Paano kaya magiging maayos ate? Umalis pa rin sina mami at daddy. Kaysa tanungin nila ang problema ko. Oo nga eh. Pero huwag ka mag-alala. I'm sure bukas na bukas din kakausapin ka nila. At yung mga bully sa school nyo, mapaparusahan ang mga pasaway na yun. At saka nandito pa naman ako, hindi kita pababayaan. Salamat ate Geneva. Oo, tama ka. Bukas, magiging maayos ang lahat. Matatapos din ang lahat ng problema. Matatapos lahat. Bukas. Ay, late na kaming natulog ni Aldrin kagabi kaya medyo late na rin ako nagising. Kapag naalala ko kung gaano kami nag-enjoy ng kapatid ko sa panonood ng comedy movie na yun, natatawa pa rin ako. Medyo nawala ang stress ko sa bonding namin magkapatid. Dapat pala, lagi namin tong ginagawa. Nakaka-enjoy talaga. Aba, si Joanna ang agang tumatawag ah. Hello, Joanna. Hello, Geneva. Ano? Tuloy ba tayo sa panonood ng basketball sa plaza mamaya? Tinatanong kasi ako ni nanay. Pag hindi ako tutuloy, uutusan na naman ako nun eh. Di tumuloy tayo. Tumuloy tayong manood. Teka, yayain ko rin si Aldrin para may kasama tayong lalaki. Wait lang ha. Sige, balitaan mo agad ako ah. Tawag ka na lang. Oo, sige. Eto, kakatukin ko na si Aldrin sa kwarto niya para tanungin. Tatawagan na lang kita. Aldrin? Gising ka na ba? May sasabihin ako sa'yo. Bukas naman pala yung kwarto niya. Ibig sabihin, gising na siya. Hoy, Aldrin! Papasok na ako, ha? Bakit wala siya rito sa kama niya? Ay! Ay! Ang dulas naman. Ano ba yung natapakan kong basa? Dugo! Aldrin! Oh my God! Si Aldrin, ang daming dugo! Diyos ko! Tulungan niyo ako! Aldrin! Aldrin! Aldrin, ba't mo ginawa to? Gumising ka, Aldrin, please! Gumising ka! Oh, Diyos ko, Geneva. Anong nangyari kay Aldrin? Anong nangyari sa kapatid mo? Mami, si Aldrin! Nakita ko na lang siyang nasa sahig! Ang daming dugo na wala sa kanya! Nasaan na si Aldrin? Nasaan na siya, anak? Nasa emergency room, Mami. Na-revive po siya. Nandun din po si Daddy. Tatakot ako sa pwedeng mangyari kay Aldrin. Sobrang putla na niya kanina at parang hindi na siya humihinga. Aldrin! Pupuntahan ko siya ngayon. Kailangan ako ng anak ko. Pupuntahan ko siya. Aldrin, ako. Clarita, si Aldrin wala na siya. Hindi yan totoo. Umuwi ako na maaga para kausapin siya. Pero hindi ko na pala siya abutan. Diyos ko, anak, Aldrin. Aldrin, bakit? Bakit, anak? Geneva, my condolences sa nakabigla nangyari kay Aldrin. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito ang lahat. Dapat mas naging masigasig pa ako sa pagkausap sa kanya. Sir Chris, wala po kayong kasalanan.
Kaming pamilya niya ang dapat sisihin dahil hindi namin nakita agad ang tahimik na pakikipaglaban ng kapatid ko. Hindi namin narinig ang mga tahimik niyang sigaw. Ang sakit na nararamdaman niya. Ang mga problema niya. Kung sana nakausap pa natin siya na mabuti at napaliwanagan. Wala po akong ibang sinisisi sa nangyari kung hindi ang sarili ko. At ang mga magulang ko na naging pabaya. Nangyari ito dahil sa kanila. Wala silang ginawa kundi mag-away. Sinabi ko sa kanila na kausapin nila ang kapatid ko. Pero hindi sila nakinig. Sinisisi ko rin ang sarili ko. Kasalanan ko. Kasi hindi ko nakita, hindi ko napansin ang pagdurusa ng kapatid ko. Kaya pala sobrang saya niya kagabi. Kaya pala nag-enjoy kaming dalawa. Huli na pala yun. Ngayon, sa alaala ko na lang siya makikita at makakasama. Naiintindihan kita, Geneva. Pero baka lalo lang hindi matahimik ang kaluluwa ni Aldrin kapag narinig niya sinasisi mo yung sarili mo at yung mga magulang niyo. Ang mabuti pa, ipagpasa Diyos na lang natin ang nangyaring ito, ha? Natakot at nasaktan ang kapatid ko ng walang karamay. Kaya alam niyo naman po siguro ang gusto naming mangyari sa mga nambubuli sa kapatid ko. Oo, nasabi na yun ng daddy mo sa school administration. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya, ha? Sa ngayon, harapin natin ang nangyaring ito ng buong lakas at katapangan. Muli, nakikiramay ako sa iyo, Geneva, ha? Sana matahimik na si Aldrin sa kabilang buhay. Dave, sumusobra ka na talaga. Nakaburol pa ang anak ko. Pero umaalis ka pa rin para makipagkita sa kabit mo. Anong klaseng ama ka, ha? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka rin nahiya. Pwede ba huwag ka sumigaw? Ha? Ikaw mas nakakahiya. Lamay ng anak mo, pero yan, bunga mo ni naman na nangingibabaw. Hindi ka na nahiya sa mga bisita. Tingin mo ba magiging mabuting ina ka sa paningin ng mga taong yan? Ha? Oo, hindi ako naging mabuting ina kay Aldrin. Aminado ako. Kaya hanggang ngayon kinakain ako ng konsensya ko. Pero huwag kang magmalinis. Bakit ako? Ha? Bakit ako? Dahil na-stress sa'yo ang anak mo. Dahil sa sarili mo at sa paninira mo sa pamilya natin. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang lalaki. Ah, ganon? Eh, ikaw, ha? Wala ka ng kwenta. Kaya wag mo ko sisihin. Alam ni Aldrin yan. Alam ng mga anak mo na wala kang kwentang ina. Daddy, Mami, ano ba, tama na? Igalang niyo naman ang burol ng kapatid ko, please. Alam kong wala nang pag-asa na sumaya at maging maayos ang pamilya natin. Pero pakiusap naman. Hayaan niyo naman maging payapa ang kapatid ko kahit ngayon lang. Kahit dito lang sa burol niya. Kung hindi kayo ganyan, sana buhay pa ang kapatid ko. Tayo ang pumatay sa kanya, tayo! Sorry, Aldrin. Sorry dahil hindi naging maayos ang pamilya natin. Sorry dahil hindi ako naging mabuting kapatid. Mahal kita, Aldrin. Mahal na mahal kita. Geneva, sure ka na ba talaga? Maglalayas ka? Lalayo ka na ba talaga? Joanna, hindi mo na ako mapipigilan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, pinag-isipan ko tong mabuti. Para to sa sarili ko, sa mga pangarap ko at para na rin sa mga magulang ko. Katatapos pala ng pasyam ni Aldrin. Hindi kaya ang mga magulang mo naman ang ma-depress sa gagawin mong yan? Pupunta ako sa probinsya ng malayo naming kamag-anak, Joanna. Aalis ako para mabuhay. Nasasakal na ako sa pamilya naming walang katahimikan. Ay, sobrang gulo na. Sobrang toxic. Kahit nawala na si Aldrin, hindi pa rin nagbago ang mga magulang ko. Hindi sila magkasundo. Laging nag-aaway at maghihiwalay ng tuluyan. Si Mami nga, sinasama na ako sa ibang bahay. Tingin mo ba solusyon talaga ang pag-alis mo? Hindi na ba kita mapipigilan? Hindi na, Joanna. Lalayo ako para mag-isip at magpagaling na rin. Alam mo, tama si Sir Chris eh. Hindi biro ang anxiety at depression. Hindi yun dapat binabaliwala. Mahalagang maganda at maayos ang status ng mental health ng bawat tao. Naniniwala naman ako riyan. Kung mananatili ako sa buhay ko ngayon, hindi ako makakahanap ng kagalingan ng isip ko. Ayokong maging biktima ng isang karamdaman na pipiliin ko na lang tumakas para maging malaya. Isa pa, gusto kong malaman din ng mga magulang ko kung ano talaga ang mahalaga sa kanila. Sige, kung ano ang mas makakabuti sa'yo, dun tayo.
Geneva, ha, palagi kang magdadasal. Ang Panginoon pa rin ang gabay at kakampi mo. Sige na, Joanna. Salamat sa paghatid sa akin dito sa terminal ng bus. Yung mga sikreto natin, ha? Oo naman. Mag-iingat ka palagi, ha. Sana nga ay tama ang desisyon mong yan. Geneva! O Diyos ko, nasaan ka ba, anak? Geneva! Rita, ano ba nangyayari sa'yo? Magkadrama ka na naman ba? Para hindi na naman ako umalis sa pamamahay na to, ha? Dave, ang anak mo, si Geneva, nawawala. At wala rin rito ang maleta niya. Yung ibang mga gamit niya wala rin. Ni hindi rin matawagan ng cellphone niya. Ano? Naglaya si Geneva? Pero bakit niya gagawin yun? Kamamatay na ng kapatid niya. Dahil alam niya na maghihiwalay na tayo, Dave. Sa paghihiwalay nating ito, hindi lang si Adrian ang nasaktan. Hindi lang si Geneva. Nasira ang pamilya natin, Dave. Ang pamilyang pinapangarap nating buuin noon. Hindi ko ginusto magkaganito ang pamilya natin. Hindi. Alam kong hindi ako naging mabuting asawa sa iyo, Dave. Sorry. Alam ko rin na hindi ako naging responsabling ina sa dalawa nating anak. Naging pabaya ako. Kaya nawala sa atin si Aldrin. At sa buong buhay ko, iyon ang pagsisisihan ko. Pero hindi ko na kaya pang mawala ng isa pang anak. Hindi Tama ko na. na kaya. Tahan na, Clarita. Tama na. Nangyari na nangyari. Ang importante ngayon, malaman natin kung nasaan ang anak mo. Ha? Alis muna ako, hanapin ko siya. Pag nakita natin siya, saka na natin pag-usapan na ibang bagay, okay? Sige na. Bye. Puro pagsisisi na lang ang buhay ko, Dave. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo sa akin ang anak kong si Geneva. Ayoko nang may mawala pa sa pamilya natin. Ayoko na, Dave. Hindi ko na kaya. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.